Tay, may dala po akong pagkain. Bungad ni Meredith nang dalawin ng ama sa presinto. Nak, hindi naman kailangan pero salamat ha. Magaang tugon naman ang ama niya. Tay, nakakatulog ka po ba ng maayos? Tingnan mo po, namayat ka na at nangangalumata. Nag-aalala ang tura naman ng dalaga. Nako, huwag mo na akong intindihin at maayos ako dito. Ani ng ama. Hayaan mo, Tay. Gagawa ako ng paraan. Konting tiis na lang, Tay. Sabi ni Meredith at naisip ang profesor niyang si Miguel, isang attorney. Tay, luluwas na po muna ako ha. Paalam ni Meredith at umalis na. Edith, pinatatawag ka ni attorney sa faculty. Nag-cancel ng klase ang susunod na profesor kaya wala ng klase. Salaysay naman ni Cristal. Representante ng kanilang block nang makarating ang dalaga sa paaralan. Ha? Bakit daw? Tanong naman ni Meredith. Ewan, puntahan mo na lang agad kasi maaga ang labas ni attorney. Gawa ng part-time lang siya dito sa universidad. Simpleng sagot ng presidente. Magandang umaga po, attorney. Pinatatawag niyo raw po ako? Ani Meredith nang makarating sa faculty. Miss Sabaya. Agad naramdaman ng dalaga ang pagsikdo ng kanyang puso sa simpleng pati ni Miguel sa kanya. Lagi kang balisa sa klase ko. Hindi ko yun gusto. Walang gatong nasabi ni Miguel. Pwede ka po bang makausap ng tahilang dalawa? Kabadong usal ng dalaga. Nag-uusap na tayo, Miss Sabaya. May tatapusin pa ako sa law firm. Matigas na sabi ni Miguel. Umiling lang si Meredith. Kaya't napabuntong hininga si Miguel. Pumunta ka sa opisina kung ganoon. Ibinigay lang ni Miguel ang address ng opisina at agad na itong tumalikod. Bumiyahe agad ang dalaga kahit na padilim na para makarating sa opisina ni Miguel. Magandang hapon po. Nandyan na po ba si Attorney Gonzales? Tanong ng dalaga. Ngunit bago pa makasagot ang sekretarya at tumunog ang elevator, lulan si Miguel. Miss Sabaya! Isang tawag lang ni Miguel ay tumungo agad ang dalaga sa lalaki at sumunod. Hindi ka nandito para lang amuin ako dahil sa katotohanang palisa ka sa klase ko. Mahal ang serbisyo ko, Meredith. Kahit ano, hindi ko kayang bayaran ang serbisyo mo pero kahit ano. Nginig na sabi ni Meredith. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tiimbaga nga nasabi ni Miguel. Oo, kahit anong serbisyo basta tulungan mo ang tatay ko. Desperadong anas ni Red. Niluwagan ni Miguel ang necktie nito at mapanganib na lumapit sa dalaga saka nagsalita. Malupit ako, Meredith. Umalis ka na kung hindi mo kaya. Kaya ko nga. Hindi mo kailangang ulit-ulitin kasi naiintindihan ko ang pinasok ko. Masungit na sabi ni Meredith. Ilagay mo dito ang phone number mo. Ani Miguel matapos iabot ang cellphone nito sa dalaga. Ilang araw na ang lumipas at walang balita kay Miguel. Kaya't nang may tumawag sa numero ng dalaga, agad niya itong sinagot. Hello? Usal ng babae. Pumunta ka sa address na isasend ko. Hihintayin kita. Magdala ka ng mga damit. Utos ni Miguel. Mabilis na kumilos ang dalaga at agad na napunta sa bahay ng lalaki na nasa loob ng isang subdivision. Magandang umaga po, Manong. Pwede po ba kay Attorney Gonzales po? Tanong ng dalaga sa gwardya. Anong pangalan nila, ma'am? Balik naman ang gwardya sa dalaga. Meredith Abaya po. Sambit ng dalaga. Saglit lang po ha. Wala po kasi sa listahan ng pangalan nyo na maaaring bumisita kay attorney. Bali itatawag ko na lang po muna. Marahang wika naman ulit ang gwardya. Maraming salamat po, Manong. Wika ng dalaga. Ma'am, pakihintay na lang po si attorney. Susundin daw po kayo. Bili ng security guard. Matapos magpasalamat ni Meredith, ilang minuto lang ay dumating na rin si Miguel, suot ang isang compression shirt at short pati na rin ang salamin nito. Walang kibong lumapit si Miguel sa gwardya at may binulong saka naman lumapit sa dalaga at naglakad na patungo sa bahay. Kumain ka na? Ani Miguel nang makapasok sila sa bahay. Hindi pa. Kung gusto mo, ipagluluto kita kung hindi ka pa kumakain. Aligagang wika ng dalaga. Sundan mo ko.
Pagsasawalang bahala ng lalaki sa turan ng dalaga. Sumunod ang dalaga sa lalaki. Dito ang kwarto mo. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Magkatapatan lang ang kwarto natin. Hindi kumibo ang dalaga kaya't nilingon siya ng lalaki. At aking gulat nito nang matanaw na unti-unting nagtatanggal ng saplot si Meredith. Shh! Ganun ba kasamang tingin mo sa akin? Hindi kita pipilitin, Red. Usan lang lalaki at siya na rin ang nagsuot ng damit sa dalaga. Pero yung kaso ni tatay, parang awa mo na, attorney. Tulungan mo si tatay. Lumuluhang ani ng babae. Miguel, yan ang itawag mo sa akin lalo tayo lang naman dalawa. Ayan mong pag-isipan ko muna ang kaso ng tatay mo. Dikta naman ni Miguel. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi pwede. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Pilit pa ni Meredith. Gusto kong tumahan ka na. Salaysay ng lalaki at pinunasan ng luha sa pisngi ng dalaga. Tara na sa kusina para makakain ka na. Dagdag pa nito at nagtungo na sa kusina. Nasa akin ang mga papel ng tatay mo pero gusto kong marinig mula sa'yo kung ano ang nangyari. Panimula ni Miguel habang kumakain. Humingang malalim si Meredith bago nagsalita. Hardinero si tatay sa bahay ng isang mayamang pamilya sa probinsya. Si nanay naman nung panahong yun, nasa ospital gawa ng nagkasakit si nanay at kailangan ng maiging gamutan. Umuwi ako sa bahay ating gabi para sana kausapin si tatay dahil sa lumulobong bayarin sa gamot ni nanay at sa pumutok na balitang pinatay daw ang padre de pamilya ng pinagtatrabuhan ni tatay. Nakita ng dalaga ang pag-igting ng panga ni Miguel. Ilang araw matapos nung pangyayaring yun, kinuha ng mga pulis si tatay nang malaman ni nanay ang nangyari. Naramdaman ng dalaga ang pag-init ng kanyang mga mata dahil sa luha ngunit nagpatuloy pa rin. Iniwan na rin ako ni nanay. Simula nun, ang lagi nalang sinasabi ni tatay, ginawa niya yun para sa amin ni nanay. Pero hindi ganun si tatay, Miguel. Paano ka nakakasigurong hindi? Panggugoyo pa ng lalaki kasi kilala ko si tatay. Sigaw ng babae. Matapos mahugasan ng dalaga ang kanilang pinagkainan, ay nagsalita si Miguel. Nasa library lang ako. Kung may kailangan ka, katukin mo na lang ako doon. Tangulang ang naisagot ng dalaga at tumulak patungo sa kwartong kanyang tutuluyan. Matapos ang ilang sandali, ay napagpasiyahan ng dalagang maglinis kahit na hindi naman madumi ang bahay. Bakit ka naglilinis? Hindi kita pinapunta rito para maglinis, Red. Tanong ng lalaki matapos lumabas simula sa library ng bahay. Red? Usisa ng dalaga. Mahirap bigkasin ang pangalan mo. Tugon naman ni Miguel at nagsalita ulit. Hindi kita pinapunta dito para gumawa ng gawaing bahay. Sinabay ko lang. Sakto at patapos na rin itong niluluto ko merienda mo. Pasensya na kung pinakikilaman ko yung kusina mo. Sagot naman ng dalaga. 1 linggo ang bakasyon nyo, hindi ba? Dadalawin natin ang tatay mo. Ani Miguel habang nakain sila ng merienda. Ha? Ayusin mo mga gamit mo. Uuwi tayo sa probinsya nyo para makausap ko ang kliyente ko. Hindi kumibo ang dalaga sa sinabi ng lalaki kaya't napatanong muli ang lalaki. May problema ba? Hindi kasi maayos ang bahay namin sa probinsya. Baka hindi ka makapagpahinga rin ng maayos, hiyang sabi ng dalaga. Huwag mo nang isipin yun. Aalis tayo mamayang gabi para hindi na rin topic. Paniniguro ng binata. At totoo nga sa sinabi ni Miguel, umalis din sila ng gabing iyon at nakarating sa probinsya ng hating gabi. Red, gising na. Sarap ng tulog mo. Bulong ni Miguel sa dalaga na makarating sila sa isang resort. Pasensya na ha. Nasaan tayo? Tugon naman ni Meredith. Resort, tara na. Sabi ni Miguel at bumaba na sa sasakyan. Magandang gabi po, senyorito. Bati ng mga tauhan ng resort sa lalaki. Magandang gabi rin. Sagot pabalik ni Miguel. Nang makarating sila sa unit ay napatitig si Meredith sa kama dahilan ng paghalakhak ng binata. Iisa lang ang kama ngunit malapad naman. Kung gusto mo, doon ka sa sopa matulog. Prangkahang sabi ni Miguel. Ha? Kulat na anas ng dalaga. Biro lang. Ani Miguel at tumawa.
Ikaw na sa kama at ako rin sa sopa. Dagdag pa ng abogado. Hindi na. Ayos lang din naman sa akin. Na magtabi tayo sa iisang higaan at doon din naman tutungo ito kalaunan. Magtabi na tayo dito sa kama. Malaki naman. Marahang salaysay ng dalaga. Huwag mo munang isipin yun. Saka na kita sisingnan pagkatapos. Puntong hiningang wika naman ni Miguel. Loko ka? Tawa ng dalaga. Sanay ka naman palang tumawa. Good night, Red. Nakangiting sabi ng lalaki. Good night, Miguel. Usal ni Red. Kinabukasan ay agad silang nagtungo sa presinto kung saan nakapiit ang ama ng dalaga ngunit pagkas sa lalaki ang pagdilim ng aura nito. Nakatatakot. Ayos ka lang ba? Basag ni Meredith sa katahimikan. Bakit mo naman naitanong? Sagot naman ni Miguel. Kanina ko pa kasi pansin na tahimik ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nag-aalala ang sabi ng babae. Hindi naman. Ni Miguel. Nandito na tayo. Nang makapasok sa presinto, ay agad naman naniyakap ng dalaga ang ama. Tay, kamusta na po ikaw? May dala po ulit ako mga pagkain. Masayang sabi ni Meredith sa ama. Nak, kanino galing ang mga ito? Mukhang masarap. Tugon naman ng ama ni Meredith. Diba tay, sabi ko po gagawin ko ng paraan ng sitwasyon natin. May abogado na tayong sarili tay. Hindi na natin kailangan hintayin ng sinasabi nilang abogado mula sa public attorney's office. Paliwanag pa ng dalaga. Mahal ang serbisyo ng mga abogado, nak. Saan naman tayo kukuha pera para doon? Huwag niyo na po muna intindihin yun, tay. Nagkakasakit na po kayo. Inuubo na po kayo ngayon. Ako na po ang bahala doon. Ang mahalaga, tay, makalabas na ikaw dito, ha? Ani Red saka hinawakan ang kamay ng ama. Tawagin ko lang si attorney, tay, ha? Diyan lang po muna kayo. Magandang umaga po, Mr. Abaya. Maari niyo po akong tawagin Miguel. Ako po ang magiging represente niyo sa korte. Pagpapakilala naman ni Miguel. Anak, maaari ka ba munang lumabas saglit para makapag-usap kami ni attorney? Ani ng ama ni Meredith nang hindi binabaklas ang titig nito sa abogado. Sige po tay. Lito man ay sumunod pa rin ng dalaga sa utos ng ama. Tawagin mo na lang ako pagkatapos nyo ha? Bulong naman ni Meredith kay Miguel. Alis na tayo. Biglang sulpot ni Miguel. Tapos na kayo ni tatay? Saglit, ang daya naman. Hindi ko pa nga nakikitang binuksan ni tatay yung pagkain eh. Bulalas pa ni Meredith. Sabi niya, hindi raw maganda para sa'yo ang paligid na ito sa'yo, Red. At huwag ka raw mag-alala at aalagaan niya raw ang sarili niya. Balik na tayo sa resort. Salaysay naman ng lalaki. Wala ka na trabaho? Tanong pa ni Meredith. Meron. Makapaghihintay naman yun. Kailangan ko rin magpahinga, Red. Pagsusungit ng lalaki. Nang makarating sila sa resort ay may sumalubong sa kanilang isang babae sa may front desk suot ang isang summer dress. Miguel, honey! Sa pustikadang ani ng babae sabay halik kay Miguel sa labi. Kate? Anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi ng lalaki. Huh? Hindi ka ba masaya na nandito na ako? Hindi na ulit ako aalis ng bansahan. Arte pa ni Kate. Nanigas sa kinatatayuan si Meredith nang marinig ang usapan ni Miguel at Kate na mukhang may nakaraan. Miguel, mauna na muna ako sa unit. Bulong ni Meredith. How? Sino siya, Miguel? Personal assistant mo? Mapang-matang tanong naman ni Kate. Wala ka nang pakialam doon, Kate. Mas pinili mong umalis. Asik ng abogado. Bumuntong hininga pa muna si Miguel at masuyong hinawakan sa bewang si Meredith. Okay. Hintayin mo ako ron. Mag-uusap tayo, Red. Bulong ni Miguel. Ilang oras na mula nang mauna si Red sa kwarto nila ng lalaki, ngunit walang lalaking dumating. Kaya't napagpasiyahan naman ni Meredith na lumabas kinahupunan para mamasyal sa resort. Magandang hapon po, Miss Red. Bati ng tauhan sa resort. Magandang hapon din po. Kahit Red na lang po, tanong ka lang din po kung napansin niyo po si Miguel? Tahang tanong ni Red. Umalis po si senyorito kasama si Miss Kate. Alangang sagot naman ng tauhan. Okay po. Ganun po ba? Sige po. Kung sakaling dumating man po siya, hanapin ako. Pakisabi po, babalik din ako. Maglalakad-lakad lang po ko. Salamat po.
Bilin ni Red. Malawak ang resort, kung saan sila pansamantalang nananuluyan kaya't napagpasyahan ng dalaga na maglibot-libot. Nandiyan na po ba si Miguel? Anang dalaga sa front desk nang makabalik mula sa paglalakad. Kirarating-dating lang po, tugon ng kausap. Sige po, salamat po, sabi ni Meredith. Ramdam ng dalaga ang pagkasabik at ang kaba sa isiping naghihintay sa kanya si Miguel. Nadatnan ng dalaga ang lalaki na naguhubad ng relo nito. Nandito ka na pala? Naghapunan ka na ba? Tanong ng dalaga. Di pa. Sabay na tayo maghapunan? Maikling sagot ni Miguel at dumiretso na sa banyo para maligo. Alam kong gwapo ako, Red. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Prangkahang bulalas ng lalaki matapos lumabas sa banyo na tapis lang ng tuwalya ang suot. Hindi? Usal ng dalaga. Anong hindi, Red? Mapang-akit na sabi ni Miguel. Gwapo ka at masarap? Napabunghalit naman ng tawa si Miguel sa sinabi ng dalaga. Gutom ka na ata, Red. Bulong ni Miguel nang magkalapit ang mukha nilang pareho. Nakahinga lang ng maluwag ang dalaga nang tumalikod ang lalaki upang magbihis at ilan pang minuto ay nag-aya na ang lalaking kumain. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Miguel nang makarating sila sa kainan. Ang mahal dito, Miguel. Nakakahiya pero kakaunti lang kasi dala kong pera. Hiyang sabi ng dalaga. Mukha bang pagbabayaran kita? Ako ang nagdala sa'yo rito. Mababang boses na sabi ng lalaki. Maya-maya nang ay dumating na ang in-order nilang steak at nagulat ang dalaga nang kuhanin ni Miguel ang pinggan niya para hiwain sa malitang steak niya. Kaya ko naman, Miguel. Bulong ng dalaga. Alam ko pero nandito naman ako. Simpleng sabi ng lalaki. Salamat. Saan ka pala galing kanina? Sabi kanina sa front desk, umalis ka raw kasama ni Ma'am Kate? Takang-takang dagdag pa ni Red. Hinatid ko lang sa tinutuluyan niya. Maiksing sagot naman ni Miguel. Pwede naman akong, sa bahay na lang muna tumira dahil mukhang sabik sa'yo si Ma'am Kate. Maayos pa naman siguro yung bahay. Walang kami ni Kate. Kung yan ang iniisip mo, pasensya na sa nakita mo kanina. Waksi ni Miguel. Medyo nagulat lang ako pero hindi naman ako ignorante sa ganong bagay. Wala sa sariling sabi ni Red sabay inom ng wine. Hinay sa wine, Red. Bili ni Miguel ng sunod-sunod na magsaling ng wine ang dalaga. At ininom iyon nang walang pag-alinlangan. Masarap siya, Miguel. Mamulang-mulang sabi pa ni Red. Yes, pero mataas ang alcohol content niyan. Tila walang narinig ang dalaga sa sinabi ng binata dahil patuloy lang sa pag-inom ang dalaga. Hanggang sa napagpasya na ang lalaki na bumalik na sa room nila. Kaya kong maglakad, Miguel, hindi naman para buhatin pa. Di sana si Ma'am Kate ang binuhat mo. Inis na sabi ni Red nang may baba siya ni Miguel nang nasa harap na sila ng kanilang kwarto. Nagsiselos ka ba kay Kate? Tanong naman ni Miguel matapos umupo ni Red sa kama. Hala siya. Hindi ko alam kung anong meron tayo tapos magsiselos ako sa kanya. Bakit? Dahil sa halik? Kaya rin kitang halikan. Silakbo naman ang dalaga. Languna sa ininom na alak. Red. Saway pa ni Miguel at lumapit sa dalaga para sana ayusin ang lumilis na dress ng dalaga. Ngunit iba ang pakay ni Red. Sinakop ni Red ang bato ng lalaki. Saka ito, hinila palapit para mahalikan. Ang gwapo mo kapag ganyan ang suot mo. Bulong na sabi ng dalaga na may mapupungay na mga mata. Lasing ka lang, Red. Protesta naman ang abogado. Hindi pa. Alam ko yung ginagawa ko, Miguel. Sabi ni Red habang patuloy pa ring hinahalikan ang lalaki. Red, kapag nagsimula ako, hindi na ako makakapagpigil pa kaya ngayon palang tigilan mo na. Seryosong sabi naman ni Miguel habang sakop ang maliit na mukha ng dalaga. Hindi na sumagot ang dalaga pa at pinagpatuloy ang ginagawa. Halinghing pa ni Red. Tila natutupok ng apoy ang dalaga nang magsimulang bumaba at maglumikot ang halik at kamay ng abogado. Miguel, please. Ani Red.
Masakit to, Red. Sabi ni Miguel habang unti-unting pinapasok ang mundo ni Red. Ang sakit. Iyak ng babae na siya namang pinatahimik ng magagaang halik ng lalaki sa noo nito. Shh! I'm sorry, Red. Magdadahan-dahan ako, pangako. Malambing na sabi ni Miguel. Sa bawat rurok na kanilang naabot, hindi may kakaila ng dalaga kung gaano kainit ang tupok ng apoy na mayroon ng lalaki para sa kanya. Nagising ang dalaga sa marahang paghawi ng buhok niya gamit ang magaspang na kamay ni Miguel. Magandang umaga. Bati ng abogado. Nabanahag agad ng lalaki ang hiya sa itsura ng dalaga. Kaya naman, inasar pa ito lalo. Hiya ikaw, ganda. Ang tapang mo kagabi. Halakhak pa nito sabay halik sa noo ng dalaga. Ayaw kong iinom ka nang wala ako. Seryosong sambit pa ng binata. Ang sakit ng katawan ko. Muso pa ng dalaga. Sorry, Red. Nasabik lang. Wika naman ni Miguel habang magkayakap pa rin silang dalawa sa higaan. Ilang araw silang nanatili sa resort bago bumalik sa syudad. At napagpasyahan nilang dalawa, nadalawin muli ang ama ng dalaga sa presinto. Pupunta lang ako sa munisipyo, dadaanan kita rito bago tayo tumulak para dalawin si Mr. Abaya. Paalam ni Miguel. Opo, ingat ikaw Miguel. Ngiti ang sinagot ng lalaki sa tugon ng dalaga. Lumapit ang binata sa dalaga na ngayon ay nakaupo sa sopa sa kamarahang hinalikan sa noo. Nang makita ng dalaga ang makulimlim na panahon, ay nagpasya siyang lumabas. At sa may dalampasigan magpalipas ng oras ngunit naabutan siya ni Kate na nakikipag-usap sa manager ng resort. Umalis po si senyorito, Ma'am Kate. Bilin din po kasi sa amin na huwag magpapasok ng iba sa room ni senyorito bukod kay Miss Red. Paliwanag pa ng manager kay Kate. Huwag magpapasok? Alam niyong halos tumira na ako dito. Sigaw ni Kate. Magandang araw, Kate. Maaari ko bang malaman anong sadya mo kay Miguel? Sabat naman ni Red nang makita niyang kaunti na lang ay aawayin ni Kate ang tauhan ng resort. Nang malingunan siya ni Kate ay tinulak siya nito. Ikaw, ang kapal na mukha mo. Anong sinabi mo kay Miguel at bawal ako pumasok sa kwarto niya? Sabay pa ang duro ni Kate sa ulo ni Red. Ako ang gusto ni Miguel. Papalik sa akin si Miguel. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Kate. Wala akong ginagawa kay Miguel. May sariling isip si Miguel. At saka, bakit ka sa akin nagagalit? Malumanay na sabi naman ni Red. Mang-aagaw ka! Sabay sa bunit ni Kate sa mahabang buhok ni Red. Aray! Wala akong inahagaw sa'yo, Kate. Pagpupumiglas pa ni Red. Bitawan mo ho! Naiiyak na inda pa ni Red. Kate! Biglang umangat sa lupa si Red dahil na rin sa pagpitpit ni Miguel na ngayon ay nakabalik na mula sa munisipyo. Tama na, Kate. Mariing suway ni Miguel. Siyang nauna, Miguel. Ano nangyari sa'yo? Dati palagi mo akong kinakampihan. Pag-iinrata ni Kate. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko kay Red. Tiwalang sabi naman ng lalaki habang tinatakpan ng bulto nito ang balingkinitang katawan ni Red. Sinabihin na kitang huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na. Dagdag pa ng lalaki bago tumalikod at harapin si Red. Upang buhatin at dalhin sa unit. Gamutin natin sugat mo. Malambing na sabi ni Miguel sa dalaga. Ako na. Hintayin mo na lang ako. Mag-aayos lang ako para makadalaw tayo kay tatay. Aligagang sabi ng dalaga. Red? Mausyong tawag pa ni Miguel. Bakit? Tanong pabalik ng dalaga ngunit tanging iling na lang ang naisagot ng abogado. Nang makapagkayos ay pareho silang tumungo sa presinto para sa ama. At para na rin magbigay ng update tungkol sa kaso. Tay, kumusta po kayo? Baka matagalan po ako makabalik. Pasensya na po ha, pero huwag po kayo mag-alala, Tay. Kaunting tiis na lang po. Huwag mo alalahanin ng tatay. Ang mahalaga ay makatapos ikaw, anak. Maluhalo ang sabi naman ng ama ni Red. Huwag po kayo mag-alala at babalik po ako rito. Sabat naman ni Miguel, ilang saglit lang ay nagpaalam na para bumalik sa resort. Red, teka lang. Habol ng binata na makababa ang dalaga mula sa sasakyan. Galit ka?
Suyo pa ng abogado. Masama lang ang loob ko. Nangingilid ang luhang sabi ni Red. Bakit hindi ka nagsasabi? Ani Miguel habang marahang hawak ang kamay ng dalaga. Kasi para usan mo lang naman ako. Hindi ba't sa'yo na rin nagmula na matapos ang kaso ng tatay ko? Ay tapos na rin tayo, Miguel? Reklamo ng dalaga. Hindi ganun yun, Red. Hindi kita para usan. Alam kong masyadong mabilis pero Red, sana alam mo na hindi ako basta-basta tumatanggap ng kaso. Maayong nilagay ni Miguel ang iilang buhok ng dalaga sa likod ng tenga nito. Dahil ba sa nangyari kanina kaya masama ang loob mo? Oo, nakangusong tungguan ng dalaga. I'm so sorry. Nagsabi na ako sa resort. Dagdag pa ng lalaki. Nang sumapit ang gabi, ay nag-aya na kumain ng hapunan ng abogado. Kaya naman, magkahawak kami silang lumabas ng kwarto ng dalaga. Miguel, pwede bang doon tayo sa floating cottage kumain? Ani ng dalaga. Doon talaga tayo kakain. Paniniguraan ni Miguel. Talaga? Manghang usal ni Red. Oo. Nabanggit sa akin ng tauhan na nung nakaraan ka pa raw nagtatanong tungkol doon, Red. Kapag may gusto ka, magsabi ka. Hindi kita pagdadamutan. Masaya akong naibibigay ang mga gusto mo. Wika pa ng lalaki. Salamat, Miguel. Hagikik ng dalaga. At napahalik at yakap na lang sa lalaki sa sobrang tuwa. Tawa na lang din ang naisagot ng lalaki. Gusto mo bang maligo sa dagat? Tanong ni Miguel matapos nilang kumain. Doon na lang sa pool? Sa kwarto? Ani Red. Salamat, Miguel. Para saan? Tugon naman ng abogado. Kasi hindi mo ko pinagdadamutan. Parang batang sabi pa ng babae. Silly. Ngiting sabi naman ng lalaki. At maayong pinatakan ng halik ang ulo ng dalaga. Ilang sandali pa ay nag-aya na ang dalaga para makapagpahinga. At maayos ng gamit ngunit iba ang naging pakay ng dalaga nang bigla nitong halikan ang lalaki. Red. Tila natutupok na tawag ng lalaki sa dalaga. Agad na hinalikan ng lalaki ang dalaga hanggang sa bumaba mga labi nito sa iba't ibang parte ng katawan ng dalaga. Animo ay sinasamba. Unti-unting naramdaman ng dalaga ang pagod mula sa pakikipagnaig sa lalaki nang maramdaman niya ang init ni Miguel. Pinatakan siya ng halik ng lalaki, saka dinala sa banyo at marahang nilagay sa bathtub na may maligamgam na tubig. Uuwi na tayo bukas, hindi ba? Usisa ni Red na ngayon ay nakahilig sa dibdib ng lalaki. Parehong nasa loob ng bathtub. Samantala, ang lalaki naman ay abala sa pagkiyain ng tubig sa katawan ng dalaga. Ayaw mo pang umuwi? Ngiting tanong ng lalaki. Umiling naman ang dalaga kaya naman naramdaman nito ang malalim na halakhak na lalaki. Babalik tayo kapag may pagkakataon. Ani pa ng binata hanggang sa nakatulugan na lang din ng dalaga ang matatamis na salitang binibigkas ng abogado. Nagising na lang ang dalaga na nasa sasakyan na kasalukuyang preskong minamaneho ng binata. Gutom ka na? Malapit na tayo. Ani Miguel habang hinahaplos ang buhok ni Red na tila nananaginip pa rin at hilo. Ba't di mo ko ginising? Nilingon ng dalaga ang mga gamit nila sa likod. Sana natulungan kita mag-ayos ng gamit. Ayos lang. Ang mahalaga nakapagpahinga ka. Napagod ata kita kagabi. Pasensya na. Nakangising sabi naman ng lalaki. Paano ka? Ngiti lang ang sinagot ni Miguel at ihinatid na rin ng dalaga sa dorm nito. Balik universidad na rin ng dalaga matapos ang naging bakasyon nila ni Miguel. Kagaya ng iilang linggong nakagawian nila ay doon umuwi paminsan-minsan ng dalaga sa bahay ng abogado. Miguel? Ani Red habang nakahiga sa malapad na kama ng lalaki matapos ang marubtob nilang pagtatalik. Tugon naman ni Miguel habang nakaupo sa study table sa kwarto nila. Pwede mo ba akong ibili ng longgan? Pabor ng babae. Saglit lang. May tinatapos lang ako, ganda.
Ani ng abogado nang hindi nililingon ng dalaga. Kanina ka pa dyan eh. Pag-iinarte pa ni Red. Sorry Red. Kailangan ko lang talaga tong tapusin. Ani pa ni Miguel. Bahala ka. Sagot naman ni Red na ikinabuntong hininga na lang ni Miguel. Ngunit lalo ata yung nakadagdag sa bugso ng damdamin ng dalaga. Kita mo na? Kita mo na? Galit ka agad eh. Gusto ko lang naman kumain ng longgan. Saka hindi naman Red ang tawag mo sa akin kanina. Inis na sabi pa ni Red. Anong problema mo, ganda? Kulat na sabi naman ng abogado. Wala. Tapusin mo na yan at uuwi na ako. Desisyon ni Red at mabilis na umalis. Ilang araw hindi nagparamdam ang dalaga sa lalaki. At mas lalong nainis si Red nang tila hindi man lang siya suyuin ng abogado. Kaya naman nagpupuyos siya sa galit nang dumating ang araw na may klase siya sa lalaki. Good morning class. Nagsimula mag-lecture ang abogado habang ang babae naman ay hindi nakinig at tila walang pakialam sa sinasabi ng lalaki. Umalis kayo sa klase ko kung hindi kayo makikinig. Istriktong sabi ni Miguel na siya namang nagpaangat ng tingin ng dalaga. Tila natuto ang dalaga nang makitang mariin at malamig ang titik ng abogado sa kanya kaya naman inirapan niya ito. Bakit ka ba tawag ng tawag? Inis na sabi ni Red matapos niyang sagutin ang tawag ng lalaki sa telepono. Sabay ka na umuwi mamaya please. Paglalambing pa ng binata. Bakit? Marami akong kailangan tapusin. At kung pagagalitan mo lang din ako dahil hindi ako nakikinig sa klase mo kanina, huwag ka mag-alala. Dahil sa susunod, aalis talaga ako. Litaan niya ni Red. Mag-uusap tayo sa bahay. Hihintayin kita. Pinal na pahayag ni Miguel at ibinaba ang tawag. Walang nagawa ang dalaga sa sinabi ng lalaki, kaya tumulak na si Red papunta sa bahay ng abogado. Miguel? Tawag ng dalaga at natakam agad siya sa amoy ng niluluto ng lalaki. Ipinagluto kita ng pagkain. Alam kong hindi ka pa kumakain. Bumili rin ako ng prutas na gusto mo. Ani Miguel saka naman pinatay ang apoy. Pinapunta mo ako dito para kumain? Inosenteng tanong naman ni Red. Hindi mo ko kinakausap dahil pa rin ba to sa lunggan? Wika ni Miguel. Hindi ka rin nagre-reply sa mga mensahe ko. Gusto ko magkaayos tayo, Red. Ayokong may ganito tayo. Kaya hindi kita napuntahan kasi umuwi ako saglit sa probinsya para sa kaso ng ama mo. Dagdag pa ng binata. Bakit hindi mo sinasabi sa text? Tanong muli ng babae habang inilalapag ang gamit sa sala. Tinapos ko agad ang mga gagawin ko ron tapos umuwi dito. Pagkatapos nun, hindi ka na nag-reply sa mga mensahe ko. Tugon ni Miguel at pinaupo si Red sa sala. Pasensya na. Paumanhin pa ng lalaki sa paghihimutok ni Red. Kalmado na ikaw. Tumango naman ang dalaga sa tanong ng binata. Bumuntong hininga si Miguel at nilukob ng yakap si Red. Alam mo na mali ang ginawa mo, right? Paano kung naaksidente ka nang umalis ka? Ibibili naman po talaga kita ng gusto mong prutas doon, ganda. Kailangan lang talaga sa opisina yung papel na ginagawa ko. Paliwanag pa ni Miguel. Agad na nag-init ang mga mata ng dalaga at sumibi. Sorry na. Iyak pa ng dalaga. Naramdaman din naman ng dalaga ang paghigpit ng yakap ng lalaki. Mali naman kasi yun, ganda. Di naman ako galit. Gusto ko lang naman na makita mo na mali ang umalis bigla. Huwag na ulitin po ha. Huwag na umiyak tayo na. Pagtatahan pa ni Miguel sa dalaga. Mabilis lumipas sa mga araw. Kaya naman laking gulat ni Red nang pag-uwi niya sa kanyang dorm ay nandoon si Kate. Bakit mo ko sinusundan hanggang dito? Pagsusungit ni Red. Laruan ka lang nga, Meredith. Tukoy ni Kate kay Miguel. Kung nandito ka para manggulo, tigilan mo na. Wala kang mapapala sa akin. Supladong sagot ng dalaga. Tanga ka talaga, no? Hindi mo pa rin ba pagtatakpi lahat ng nangyayari? Pang-uuyam ni Kate. Ano ba sinasabi mo, Kate? Pikang tugon naman ni Red. Tanga talaga, oh. Ayan! Gigil na sabi ni Kate, sabay salpak ng isang envelope sa dibdib ng dalaga. Kung hindi ba malinaw sa'yo, ang pinatay ng ama mo ay tatay ni Miguel. Planado ni Miguel pati ang pagkikita niyo, Meredith. Gusto niya lang makaganti sa'yo. Ngising sabi pa ni Kate.
Ano ngayon? Nandito ka para lang sa mga lintik na litratong to? Alam ko ang ginagawa ko, Kate. Sa tingin mo ba? Papayag ako magbakasyon kasama si Miguel kung hindi. Paghak na humalakak si Red na makita ang gulat sa mukha ni Kate. Umalis ka na, Kate. Wala kang mapapala sa akin. Dagdag pa ni Red. Saglit. Wika naman ni Kate at may hinalungkat pa sa mamahaling bag. Ilalabas ko yan. Kaya kong palabasin na nilanti mo si Miguel para makapasa ka. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi mo kaya, Meredith. Kayang-kaya kong sirain ang buhay ng isang tulad mo. At sigurado akong ayaw mong masira ang buhay ni Miguel. Pananakot pa ni Kate. Tinalikuran na ni Red si Kate at na makapasok sa dorm doon palang tuluyang nanghina ang dalaga. Ngunit bago pa siya makaupo, ay tila hinalukay ang kanyang sikmura dahilan para siyang maduwal. Kaya naman matapos magsuka at makapagpahinga ay nagpa siyang bumili ng pregnancy test ang dalaga. 3 pregnancy test? Ani Red nang makarating sa parmasya. Kabata mo pa, Ineng? Ikaw ba gagamit? Mga kabataan nga naman ngayon, ano? Ayaw mo na magsipagtapos. Letanya naman ng matandang nagtitinda. Ngunit na iyon ay pinagtuunan pa ng pansin ng dalaga at bumalik na sa dorm para isagawa ang test. Positive? Buntis ako? Kulat na sabi ni Red sa sarili. Hindi pa tuluyang rumirehistro ang pagdadalang tao ni Red nang tumunog ang kanyang telepono sa tawag ng abogado. Red, wala ka raw sa university? Malalim na sabi ni Miguel. May kinuha lang ako sa dorm. Bakit? Nginig naman na tugon ni Red. Anong problema? Usisa ng lalaki. Wala naman. Bakit ka napatawag pala? Mahinang tanong ng dalaga. Saglit pa bago nagsalita ang lalaki, kailangan nating umuwi sa inyo. Pahayag ni Miguel. Bakit? May nangyari ba kay tatay? Nanghihinang tanong ulit ni Red. Sagutin mo ako, Miguel. Nasa dorm ko pa rin ba? Daanan kita. Pagtatapos ng lalaki sa usapan, saka naputol ang linya. Wala sa sariling napahawak ang dalaga sa tiyan habang nakatitig sa 3 pregnancy test na pare-parehong nagpositibo. Maya-maya lang ay dumating na si Miguel at ang lalaki na rin ang nagsuot ng seatbelt ng dalaga at umalis na. Ano nangyari kay tatay? Maayos naman siya nung huli ka nang umuwi roon, hindi ba? Alalang sabi ni Red. Oo, maayos. Hindi ko pa alam na nangyari pero ang sabi ng tauhan ko, nagkagulo raw kanina sa presinto kaya kailangan nating umuwi. Kumain ka na ba? Tanong ni Miguel sabay sa likop sa kamay ng dalaga at halik sa likod ng kamay nito. Hindi pa, sabay iling ng dalaga. Saan mo gusto kumain, ganda? Malambing na wika naman ng abogado. Gusto ko ng palabok tapos malamig na moringa juice. Nakangusong hiling naman ng dalaga. Stress ka sa workloads nyo? O sisa pa ni Miguel? Hindi naman. Bakit? Takang usal ni Red. Wala naman. Ninibago lang. Ni Miguel. Masama ba yun? Tanong pa ng babae at unti-unting namuo ang luha sa mga mata. Shh! Hindi, tahan na. Nag-aalala lang ako baka kasi nag-stress eating ikaw. Pero masaya ako na marami ka akong kumain. Ang healthy mo nga tingnan ngayon Pagsamo naman ni Miguel. Gabi na nang makarating ang dalawa sa probinsya. At dapat ay sa resort sila tutuloy, ngunit pinatawag sila sa presinto. Dahilan kung bakit hindi na rin may pinta ang mukha ng dalaga. Natatakot ako, Miguel. Pag-amin ng dalaga sa lalaki, matapos bumaba ng sasakyan. Shh! Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Yakap ng lalaki kay Red, sabay halik sa noo, at labi ng dalaga, bago tumungo sa presinto. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi alam ng dalaga kung paano ngayon ay nakaharap siya ngayon sa puntod ng ama.
Ano nangyari? Bakit si tatay? Ma'am, pasensya na po. Nag-iimbestiga na po kami sa tulong na rin po ni attorney. Yan lang? Yan lang ang sasabihin niyo matapos mamatay ng tatay ko? Yan lang ba katumpas ni tatay, ha? Walang ginawang masama ang tatay ko. Hindi mamamatay tao ang tatay ko. Marahas na sabi ng dalaga habang walang tigil ang pagtulo ng luha. Walang ibang kinausap si Red sa isang araw na lamay ng ama. Red, uwi muna tayo sa resort. Kailangan mo magpahinga. Marahang usal ni Miguel sa dalagang ngayon ay nakatulala sa puntod ng ama. Umalis ka na, Miguel. Tulalang sabi ni Red. Ayoko. Hindi ako susunod sa'yo ngayon. Matigas na ulong tugon naman ng lalaki. Para saan ba? Sabay lingon ni Red sa lalaki at nagpatuloy. Wala naman na si tatay. Sakano mo ba ako? Paghihinakit ni Red. Tingnan mo. Wala ka rin naman maisagot. Ako alam ko kung ano tayo. Bukod sa pagiging parausan mo. Hindi ba planado mo ang pagkikita nating dalawa? Lumuluhang dagdag pa ng babae. Red, huwag ngayon please. Pagmamakaawa ng lalaki. Di totoo nga. Lahat yun planado mo. Ang tanga ko pala kung ganun. Siguro habang ginagawa natin yung mga bagay na mag-asawa lang dapat ng gumagawa, ay siyang-siya ka kasi ang laki kong tanga para mahulog sa patibong mo. Pagak na wika ng dalaga. Hindi ganun yun, Red. Magpapaliwanag ako, ha? Umuwi muna tayo sa resort. Desperadong sabi ni Miguel. Dahil wala na ring lakas magpumiglas ang dalaga, dinala siya ng lalaki sa resort at doon ay pinaliguan at inasikaso siya ng lalaki. Kain ka na muna. Malaki ang ibinagsak ng iyong katawan. Nang sambitin niyo ng lalaki, ay tila kidlat ang pagragasa ng alaala ni Red sa katotohanang nagdadalang tao. At ang ama ay walang iba kundi ang abogado. Kaya naman dali-daling kumain ng dalaga hanggang sa naramdaman ng dalaga ang pagtulong muli ng kanyang mga luha. Iyak ka lang, Red. Handa akong tumangis kasama mo, ha? Sinserong sambit ni Miguel hanggang sa nakatulog na lang si Red sa mga mapagsamong salitang nagmumula kay Miguel. Nagising ang dalaga na nakaunan sa matipunong braso ng lalaki habang ang isang braso naman ng lalaki ay nakayakap sa babae. Kamusta na pakiramdam mo? Bulong ni Miguel. Ayos lang. Maiksing sagot ng dalaga. Hindi umaalis sa kinagis ng pwesto. Pwede naman tayong mag-usap? Hindi ko lilinisin ang pangalan ko, Red. Kung handa ka nang makinig sa paliwanag ko, hayaan mo ko magpaliwanag sa'yo. Sabi pa ni Miguel. Ayos lang ba kung saka na lang muna? Tingalang sagot ni Red. Kita ni Red ang magkahalong pagkabigo at pagrespeto ng lalaki sa naging desisyon ng dalaga. Iilang sandali pa silang nanatili sa ganoong pwesto nang tumunog ang telepono ng lalaki. Sagutin ko lang ito. Usal ni Miguel at marahang bumangon saka humalik sa tungki ng ilong ni Red. Aalis ka? Tanong ni Red matapos ibaba ni Miguel ang tawag. Nang mapagtanto ni Red na ang kausap ng abogado ay mula sa opisina ni Miguel, ay nalaman agad niya ang sagot. Oo, saglit lang ako. May asikasuhin lang ako sa munisipyo. Ani pa ng lalaki habang nagbibihis. Tumayo naman ang dalaga mula sa pagkakahiga at paluhod na naglakad papunta sa dulo ng kama para ayusin ang necktie ng lalaki. Hintayin mo ko, ha? Sumamo pa ni Miguel. Nagangat ang tingin ng dalaga at nasalubong niya ang lumbay sa mga mata nitong mapupungay. Oo, mag-iingat ka, ha? Sabi naman ni Red. Tinugon naman niyon ng lalaki sa pamamagitan ng mariing halik. Habang naghihintay ang dalaga sa pagbalik ng lalaki, ay napagpasyahan nitong magtingin-tingin muna sa kanyang social media na madalang nilang gamitin.
Anak, parang ang sarap kumain ng mais, no? Paborito na namin ng lolo mo yon. Pagkakausap ni Red sa batang nasa sinapupunan niya. Di ko pa alam kung ilang linggo ka nang naririyan pero mahal na mahal kita. Ani pa ng dalaga. Nagpasya si Red na buksan ang group chat ng kanilang section, ngunit tila natuklaw ng ahas ang kalooban ng dalaga. Daho, isang student from our college nilandi raw ng isa nating professor para makapasa. Agad kumabog ang dibdib ng dalaga sa nabasang mensahe. Wala pang ilang segundo ay biglang nagring ang kanyang telepono sa tawag ni Kate. Sabi ko naman sa'yo, Meredith. Kayang-kaya kong sirain ang buhay mo. Ayaw mo kasing makinig sa akin? Bungad ni Kate. Tigilan mo ko, Kate. Anong ginawa ko sa'yo para kaguhin ako ng ganito? Pikang sabi naman ni Red. Hindi mo ba naiintindihan? Na kaya ko ginagawa mga ito ay para kay Miguel? Ulit-ulit tayo, Meredith. Ang gusto ko layuan mo si Miguel, boba. Kaya mong sigmurahin na masira ang pangalan ni Miguel dahil sa'yo? Hindi ba sapat na pinatay ng tatay mo ang ama niya? Singhal pa ni Kate. Unti-unting nilulukob ng takot ang damdamin ni Red, kaya naman agad na pinutol ng dalaga ang tawag at hinintay ang lalaki. Wala pa bang laman to? Tura ng lalaki habang hinihimas ng marahan ang tiyan ng dalaga. Pagkarating ni Miguel, ay sinalubong agad siya ni Red ng halik at panggigigil na hindi kayang tanggihan ng abogado. Ha? Anong sinasabi mo, Miguel? Kabadong wika ni Red. Alam kong alam mong sinasabi ko, Red. Paninindigan naman kita. Handa ako. Maamong usal ni Miguel. Hindi mo ba naisip na masasira ng pangalan mo at iba pang posibilidad na mangyari kung sakaling may laman nga ito? Tukoy ni Red sa sinapupunan niya. Wala akong pakialam, Red. Kaya kong sarili ko. Ikaw ang inaalala ko. Ani Miguel sa malalim na boses. Walang laman, Miguel. Pagtatapos ng dalaga sa usapan nila ng abogado. Huwag mo akong iiwan, Red. Biglang sabi ni Miguel. Hindi na kumibo ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Bagkus iginaya na lamang ni Red ang ulo ni Miguel sa kanyang dibdib at doon pinaglaruan ng buhok hanggang sa makatulog ang lalaki. Hinintay ng dalaga na lumalim ang tulog ng lalaki at maingat na nag-ayos at nag-iwan ng sulat saka umalis. Palayo sa magulong mundo nilang dalawa. Hindi ko alam saan tayo pupunta, anak. Pero kailangan nating lumayo. Pero pangako sa'yo ni Mama na hindi ko ipagkakait sa'yo makilala mo ang iyong ama. Lumuluhang sambit ni Red habang nag-aabang ng taxi palayo sa resort. Habang nasa biyahe pabalik sa syudad, ay paulit-ulit sa utak ng dalaga ang laman ng sulat na iniwan niya para kay Miguel. Pasensya na, Miguel. Ngunit kung patuloy kitang makikita, ay palagi kong maaalala ang sinapit ng aking ama. Masyadong malupit ang mundo mo para sa isang tulad ko. Sana'y dumating ang panahong maintindihan mo kung bakit kailangan kong lumisan. Pasensya na rin, Miguel, kung dito ko na lamang ihahayag ang aking nararamdaman. Sa iilang buwan nating pagsasama, palagay ang magulong isipan ko sa init ng puso mo. Tila akong isang ligaw na ibon na sa'yo nakahanap ng pahinga. Mahal na mahal kita, giliw ko. Pasensya na, Miguel. Mahal na mahal kita. Anas ng dalaga sa sarili habang tumatangis. Mabilis na lumipas sa mga linggo at kahit paano ay mahahalata na rin ng tiyan ng dalaga kung magsusuot ng hapit na mga damit. Ma'am, first time niyo po magpatingin? Tanong ng doktor. Opo. Magalang na sagot naman ni Red. Sige po. Tingnan po natin ang lagay ni baby, ha? Higa po. Utos ng doktor. Kinabahan agad si Red nang makita ang reaksyon ng espesyalista. Bigyan po kitang pampakapit sa ilang vitamins at gatas po, ma'am. Dagdag pa ng doktor. Mahina po ba ang kapit ng bata? Takot na tanong ng dalaga.
Unfortunately, opo. Kaya kailangan niyo pong magpahinga. Kung hindi mo po mamasamain, nag-aaral pa ho ba kayo? Kasi bilang doktor, ipapayo ko ho munang huminto kayo. Salaysay pa ng doktor. Habang bumabiyahe papuntang paaral ng dalaga, ay hindi mawawala sa isipan niya ang sinabi ng doktor. Ngunit tawaglit ang mga iyon nang may tumawag sa kanya. Meredith? Alanganing tawag sa kanya ng dati niyang kaklase. Uy, ikaw pala. Bating pabalik naman ng dalaga. Bakit hindi ka na pumapasok? May problema ba? Ani pa ng kaklase niya. Ano kasi? Bala ko kasing sa probinsya na lang muna mag-aral. Marahang sambit ni Red. Saan ang punta mo niyan ngayon? Gusto mo ba ng kasama? Usisa pa ng kaklase ni Red. Sa may cashier lang. Salamat sa offer pero kaya ko naman mag-isa. Tanong ko lang din pala kung nagtuturo pa si attorney sa klase natin. Alanganing tanong ni Red nang hindi siya makapagpigil. Oo naman. Ang cute nga nila ni Miss Kate. Swerte rin si attorney kay Miss Kate. Girlfriend ata ni attorney. Kasi palagi siyang pinababaunan madalas din sa faculty si Miss. Kwento ng kaklase. Pakiramdam ng dalaga ay anumang oras ay tutulo ang mga luha niya kaya't agad ding nagpaalam sa kaklase. Nang matapos sa cashier, ay dali-daling umalis si Red palabas ng paaralan. Akala ng dalaga ay matiwasay siyang makakaluwas na patungo sa probinsya. Ngunit hindi pa naman siya nakakasakay na ang pampasaherong jeep ay huminto ng magarang sasakyan sa harap niya. Natulos sa kinatatayuan niya si Red nang marinig ang boses ng lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Tila nabigyang buhay ang puso niyang matagal na hindi tumibok. Sakay. Ani Miguel sa baritonong boses. Maliit lamang ang siwang ng bintana ng lalaki ngunit kilalang kilala ni Red ang boses na iyon. Hindi ko na ulitin ang sinabi ko, Meredith. Naiinip na sabi pa ng abogado. Saan tayo pupunta? Baka may makakita. Aligagang sambit ni Red habang naglalagay ng seatbelt. Sa bahay. Ato na naman ngayon kung may makakita. Ngunit kung yan nga ang kinababahala mo, huwag ka mag-alala at heavily tinted lahat ng sasakyang meron ako. Sarkastikong balik naman ang lalaki. Hindi ako pwedeng magtaghal, attorney. May asikasuhin pa kasi ako. Bulong pa ni Red. Kumain ka na ba? Ani Miguel. Hindi pinapansin ang mga sinasabi ng dalaga. Pagdating sana sa terminal, tugon ni Red. Anong asikasuhin mo at kailangan mo pang unahin yan kaysa ang kumain? At anong terminal, halis ka ulit? Sunod-sunod na tanong ng binata. Hindi ko may buong dalaga sa tanong ng lalaki. Kaya naman tahimik silang nakarating sila sa bahay ni Miguel. Lilipit ka? Ahalis ka talaga ulit, Meredith? Paghinanakit ni Miguel nang makarating sila sa sala. Bakit? Bakit hindi mo ko matawag sa ngalang ikaw ang nagbigay sa akin? Nasasaktang balik sa tanong ni Red. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Malungkot na sabi pa ni Miguel. Red, bakit ka umalis? Nasaktan din naman ako kasi tatay ko yung pinatay tapos tangina. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Dagdag pa ng binata. Tanging iyak lang ang naging sagot ng dalaga sa mga bagay na lumalabas sa bibig ni Miguel. Ang sakit mo, Red. Alam ko may pinagdadaanan tayo nun pero piniramdam mo sa akin na hindi mo ko iiwan. Umasa ako, Red. Pero ano? Pagising ko, sulat mo na lang ang matatatnan ko. Ganun ba kadali para sa yung iwan ako? Kasi tapos ka na sa akin? Ani Miguel habang lumuluha. Hindi ganun yun, attorney. Tugon naman ni Red habang inaabot ang kamay ng lalaki. Attorney? Ako naman ang magtatanong. Bakit hindi mo ko matawag sa pangalan ko? Bakit? Bakit, Red? Sabi mo sa sulat na iniwan mo, mahal mo ako. Yun ang pinanghahawakan ko. Huwag mo naman akong baliwin ng ganito, Red.
Masakit. Pagmamakaawa ng abogado. Tila nilalapirot ang puso ng dalaga habang pinagmamastan, kaya't hindi rin nakatiis si Red na aluin ng lalaki. Nang naitahan ni Red ang abogado, ay mahabang katahimikan bumalot sa kanila bago siya nagsalita. Nang sabihin ni Kate na ikaw ang anak ng amo ni tatay, pinangako ko sa sarili kong hindi kita iiwan at iingatan ka. Bumakas ang kalituhan sa mukha ng lalaki sa sinambit ni Red. Ayokong umalis, Miguel. Pero hindi ako patutulugin ng konsensya ko. Kung ang kapalit ng pananatili ko sa piling mo ay ang pagkasira mo. Alam mo at alam ko kung anong hirap ang dinanas mo makamit lamang ang tagumpay na meron ka ngayon, Miguel. Pagpapatuloy pa ng dalaga. Si Kate? Anong ginawa ni Kate? Madilim na tanong ni Miguel. Hindi na mahalaga yun, Miguel. Pagpapakalma ni Red sa lalaki. Mahalaga sa akin yun, Red. Anong ginawa ni Kate sa'yo? Kahit hindi mo pa sabihin, malalaman ko rin naman kaya walang silbi kung itatago mo mula sa akin. Istriktong sabi pa ng binata. Naalala mo ba nung araw bago mawala si tatay? Tapos wala ako sa universidad? Tumango naman si Miguel sa tanong ni Red at muling nagsalaysay. Naabutan ko si Kate sa harap ng dorm na may bitbit na envelope. Nagsabing layuan kita kasi ako ang sisira sa'yo. Mataimtim na nakikinig naman ang lalaki. Ngunit tila may namumuong bagyo sa mga mata nito. May kumalat pa sa group chat namin na malabong picture natin. At caption na may isang estudyante mula sa block na nilandi ang isang profesor pero para makapasa. Litrato natin yun, Miguel. Habang nasa resort. Pasensya na pero yun lang ang alam kong paraan para maging mapayapa ang buhay mo, Miguel. Hindi ko masisikmura ang ganun. Ani pa ni Red. Bakit hindi mo agad sinabi? Kaya kitang protektahan, abogado ako, Red. Maamong sabi naman ni Miguel. Hindi kumibo ang dalaga. Kaya naman ay nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Sa tingin mo ba? Mapayapa ako? Hindi. Ikaw ang tagumpay ko, Red. Kaya kung talagang tapat ka sa iyong mga pangako. Nandito ako. Hindi ko isinara kailanman ang pinto ng aking puso sa pag-uwi mo. Matapos sa mahabang usapan, hindi pa rin mabanggit ng dalaga ang pagdadalang tao. Kahit pasabay silang kumain ng walang kumikibo ay hindi niya maiusal sa lalaki na magiging ama na ito. Gusto ko na magpahinga. Pahayag ni Red na makitang gabi na rin. May mga damit ka pa dito, ganda. Hindi ko inalis. Naninimbang na sabi naman ni Miguel. Ayoko. Damit mo ang gusto ko. Humalakhak ang lalaki sa turo ng dalaga at tumiretso na sa kwarto ng lalaki para maligo at magpahinga. Naalimpungatan si Red. Kaya naman laking gulat din niya na makita ang marahang nakatitig sa kanya si Miguel. Anong oras na? Bakit hindi ka pa rin natutulog? May bumabagabag ba sa'yo? Malat na sabi ni Red. Baka pagising ko, wala ka na ulit. Ani Miguel sabay iwas ng tingin. Shh! Hindi na ako aalis. Pangako. Marubdob na sabi naman ni Red hanggang sa pareho na silang nakatulog ng magkayakap. Si Red ay kasintahan ng abogadong si Miguel. Isang umaga isinama siya ni Miguel sa law firm nito. Ngunit doon ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro kay Kate. Isang babaeng may galit sa kanya. Si Kate na alatang dating konektado kay Miguel ay agresibong hinarap si Red at sinaktan ito. Dahil sa tensyon at stress, nakaramdam ng pananakit si Red at natuklasan nilang nagdurugo siya. Dahilan upang dalhin siya agad ni Miguel sa ospital. Sa takot at kaba, tinanong ni Red ang doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang ipinagbubuntis. At laking ginhawa niyang malaman na ligtas pa rin ang kanyang anak. Habang nasa ospital, ipinaliwanag ng doktor kay Miguel na maselan ng pagbubuntis ni Red
at kinakailangan magpahinga ito upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Matapos nilang makalabas, dinala ni Miguel si Red sa kanyang bahay upang maalagaan ito ng maayos. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat ni Miguel ang kanyang koneksyon kay Kate noon. Habang si Red naman ay inamin na hindi niya agad sinabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis dahil naghahanap siya ng tamang pagkakataon. Bagamat nasaktan si Miguel sa pagtatagko ni Red ng balita, pinili niyang unawaan ito at sinigurong aalagaan niya ang mag-ina. Sa kabila ng tensyon sa kanilang relasyon, pinatunayan ni Miguel ang kanyang pagmamahal kay Red. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at pag-aalaga, kahit na nag-aalala ito sa pag-aaral ng dalaga, tiniyak ni Red na may paraan pa rin siyang magpatuloy sa kanyang edukasyon. Ilang linggo matapos sa mga nangyari, naging abala si Miguel sa trabaho dahil sa kaso ng kanyang ama at pati na rin sa pagkakatawit ng ama ni Red. Pauwi na siya galing sa huling paglilitis sa korte, kung saan matagumpay nang naipanalo ang kaso at agad siyang tinanong ng media. Ano pong masasabi niyo sa naging takbo ng kaso? Justice is served. Maaaring ang katugunan sa pangangailangan ng karamihan sa ating mamamayan ay pera. May mga taong umaako ng kasalanang hindi sila ang may gawa. Handa silang magsakripisyo ng kanilang kalayaan para mabigyan ng tugon ang tawag ng pangangailangan. Naway magsilbi ang kasong ito upang maging aral na ang pagkamulat sa ganitong sistema na mayroon tayo at magbulag-bulagan ay isang kasalanan. Hindi na po ako tatanggap ng kahit ano pang katanungan dahil ang aking asawa ay kanina pa naghihintay sa bahay. Ang tawa ni Miguel habang pauwi na siya. Habang nasa biyahe, tinawagan niya si Red. Ganda? May problema ba? Mahal? Sana ikaw? Hey, bakit umiiyak ang gandahin ko? May masakit ba sa'yo? Pauwi na ako. Walang masakit sa amin ni baby. Uuwi ka na ba? Hintayin kita. Sagot ni Red bago maputol ang tawag. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Red ng may galit. Sinong asawa tinutukoy mo sa balita? Hala nga naman ako. Wala nga akong singsing. Sino yun, Miguel? Ha? Ano nga? Hampasin kaya kita? Wala kang singsing na binibigay sa akin. Nang makita ni Miguel ang hinandang maliit na kahon, nagmakaawa siya. Eto. Habang sinusuot ang manipis na diamanting singsing, nag-alok siya. Marami na tayong napagdaanan, Red. At sa biyaya ng Diyos, magkakaroon ng bunga ang ating pagmamahalan, Red. Maaari ba akong maging kabiyak mo hanggang dulo? Maaari ba kitang samahang harapin at suungin ang alon ng buhay gayon din ang pagkamit ng hustisya para sa ating dalawa? Hindi mo pagsisisihan, mahal ko. Bulong ni Miguel habang tinatanggap ni Red ang alok. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pagtatalastasan sa labas, dinala ni Miguel si Red patungo sa banyo, kung saan nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. May tanong ako, Miguel. Simula ni Red habang dahan-dahang inilalagay ni Miguel ang kasintahan sa bathtub. Tatawagin mo lang talaga akong mahal kapag niroromansa kita. Biro ni Miguel kaya't nagsalita agad si Red. Puro ka biro. Habang nagpapatuloy, sinambit ni Miguel. Ang ganda-ganda mo pa rin kahit nagagalit ka. Alam mo ba yun? Anong tanong mo, ganda? Sagot ni Red. Paanong nangyari na pamilya ni Kate ang dahilan bakit ganun ang nangyari sa magulang natin? At ipinahayag ni Miguel. Kaya niyo na ba ni baby? Ayokong maging dahilan ito ng stress mo. Sabay ikwento. Mas madalas ko makakwentuhan dati ang ama mo kaysa kay Papa. Palaging wala si Papa sa bahay kaya parang naging tatay ko na rin si Tatay Carding. Tapos nagulat na lang ako na siya na ang napagbintangan. Wala akong balak hawakan ng kaso ngunit nakiusap sa akin ng tatay mo. Palagi kanyang kinukwento sa akin. Nakasuyo siyang tulungan kita. Taimtim namang nakikinig ang dalaga sa kwento ni Miguel. Kaya kung
Matatandaan mo nung unang beses nating dinalaw si Tatay Carding sa presinto. Nag-usap kami. Lalaki sa lalaki. Galit siya nun kasi ang sabi niya raw ay tulungan kita. Hindi niya raw sinabing landiin kita. Tawa pa ni Miguel. Oo. O natatandaan ko nga. Akala ko nung una, naghihiganti ka lang. Pinatay ba talaga ni tatay ang papa mo? Takot na wasisa ni Red. Hindi. Ayon sa investigasyon, may inutusan si Kate na patayin ng papa. At kinausap niya ang tatay mo tungkol doon. Sniper ang gamit pero dahil na rin sa lumalang sakit sa puso ng papa, inatake siya sa puso at pumasok ang mga pulis. Doon sana aakuin ni Tatay Carding ang pagpatay para sa milyong halaga, ngunit hindi nangyari yun dahil trinador din siya ng mga tauhan ni Kate. Kwento pa ng lalaki sa malalim na boses habang nilalaro ang mga bula. Bakit si Kate? Tanong ulit ng dalaga. Sabi ni Kate, umasa raw kasi siya sa pagpapatay kay Papa. May gaganti niya ang nalugi nilang negosyo at sa kanya ako tatakbo sa aking pagluluksa. Blankong sabi pa ni Miguel. Sabihin mo kasing babaero ka talaga. Nung una, ayaw mong tanggapin ang kaso ni tatay. Selos namang tugon ng dalaga. Kung tatanungin, bakit ko tinanggap kalaunan dahil din sa'yo. Palagi kitang nakikitang tulala at malalim ang iniisip. Nasasaktan ako kapag nakikita kita sa ganong lagay. Mas lalo akong nakumbinse nung nagubad ka dito. Naisip ko na kung hindi ko ba tatanggapin ang kaso, gagawin mo yun sa iba. Hindi ko ata kaya. Malungkot na salaysay ni Miguel. Sumasamo ang mga matang, tumitig sa kasintahan. Hindi ko rin naman magagawang gawin yun sa iba. Pasalamat ka, cute ka, tapos gwapo, tapos matalino. Hagikik ni Red. Tila ginhawa ang pumalot sa dibdib ni Miguel nang maramdaman ang init ng katawan ng fiancé. Silly. Bulong ni Miguel sa kahinapit ng yakap mula sa likod si Red. Ay, saglit. Ano naman nangyari kay Kate? Tapos may pabor ako. Ayos lang ba? Makuliting sabi pa ni Red. Nasa mental hospital si Kate, unfortunately. May sakit siya sa pag-iisip. Walang emosyong sagwat ni Miguel. Anong pabor yun? Dagdag pa ng abogado. Sabi ni tatay sa akin, may sponsor daw ako kaya ako nakapag-aral ng kolehiyo. May dorm at allowance. Pwede mo ba akong tulungan hanapin kung sinong sponsor ko para sana magpasalamat? Nagpapadala lang kasi yun ng pera tuwing katapusan sa bangko. Manghangturan pa ng dalaga. Napasalamatan mo na siya nang pumayag kang magpakasal sa kanya. Mayabang ng ngiti ang bumukas sa mukha ng abogado matapos sambitin ng mga katagang iyon. Ikaw? Ikaw? Nahihindik na lingon ni Red sa fiancé niya at tawa na lang ang naisagot ng lalaki. Isang simpleng kasalan sa resort ang nagbuklod kay Miguel at Red. Kasabay ng pagdating ng kanilang anak na si Kael na ngayon ay halos 2 taong gulang na. Sa kabila ng hindi marangyang seremonya, puno ng pagmamahal at kasiyahan ng kanilang pamilya. Isang umaga ginising ni Kael ang kanyang ama. Dada! At sabik na tinulungan itong maghanda ng agahan para kay Red. Habang nagluluto ng pancake, tuwang-tuwa ang bata sa pagtulong kay Miguel. Nang magising si Red, sinalubong niya si Kael ng, Mama, ganda! I'm making you breakfast. At nagyakapan ng mag-asawa. Matapos ang kanilang umagahan, magkasama nilang sinulit ang araw sa pamamasyal. At nang makauwi sa resort ay hindi maiwasan ni Red na mapansin ang katalinuhan ng anak. Masyadong matalino si Kael para sa edad niya. Nababahala ko. Miguel, hindi siya nakakatulog kapag ang binabasa mong story sa kanya ay mga librong pambata. Bagkus ang hanap niya ay mga law books. Tapos, kanina ang tanong niya, ano raw ang forgery? Mahal, sinong bata magtatanong noon sa edad niya? Ramdam ni Miguel ang frustration na pinagdaraanan ng asawa.
Kaya naman iniharap niya ito sa kanya. Nag-alala rin naman ako, ganda. Pero let's see, Gusto mo bang kausapin ko? Bulong ni Miguel. Yes, please. Nag-aalala lang talaga ako, Miguel. Sabi ni Red. Shh, I know, ganda. Tugon ni Miguel, saka sinakop ang maliit na mukha ng asawa. Ganda-ganda mo pa rin, walang kupas. Dagdag pa ng lalaki. Pola pa, Miguel. Gusto mo lang bakas ko Sabay tawa ni Red. Hindi. Ani Miguel nang nakangiti at marahang inilagay sa likod ng tenga ng babae ang mga buhok na umaharang sa mukha at nagsalita. Mahal na mahal kita, Red. Kayang-kaya kong harapin ang bukas na kasama kayong dalawa ni Gael. At kung bibiyayaan pa, hagalpak pa ng abogado. Mahal na mahal kita, Miguel. Panayad na sabi ni Red. Pinatakan ni Miguel ng halikan noon ang asawa at umusal ng pasasalamat sa Diyos para sa biyayang mayroon siya ngayon. Si Red at ang kanilang anak, si Gael. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!